Noong nakaraan, gabi-gabi ay hindi kayang makipagsapalaran ni Liwayway Amihan sa mga imbitasyon sa date, hindi niya mahabol ang mga imbitasyon sa alak, kung sakaling hindi siya pinalad sa araw na iyon, maaaring makatagpo ang bagong isdang nahuli ng ibang mga isda sa lawa, kaya't kinakailangan niyang gumamit ng kaunting masalimuot na teknika upang magtagumpay. Ngunit ngayon, iba na ang sitwasyon. Ngayon siya ay isang tuktok na bituin na nahulog at naging isang maliit na bituin na lamang. Bukod sa mga tsismis at isang reputasyon na mas madilim pa kaysa sa uling sa harap ng publiko. Oo, mayroon pa. Mayroon pang pera. Ang maraming pera ay nagiging dahilan upang ang pangkaraniwang buhay ay maging makulay at masaya. Dahil sa sobrang paggastos ng pera, kagabi, habang siya ay abala sa pakikipag-usap kay Boss Tomas, siya ay hinayla ng manager ni Tina D. Uyan papasok sa mga forum ng mga tagahanga, at pagkatapos ay dinala sa VIP forum. Ang dalawang forum na ito ay napaka-aktibo, sa loob lamang ng ilang minuto ay umabot na sa 999 dagdag ang mga abiso, at ang mga tao sa forum ay mga tapat na tagahanga ni Tina D. Uyan. Muli na namang sinubukan ni Liwayway Amihan na makipagkaibigan kay Tina D. Uyan ngunit siya ay tinanggihan pa rin. Nag-isip siya. Pumasok siya sa VIP forum at nagtanong, ano ang pinagkaiba ng VIP forum na ito sa forum ng mga tagahanga. Muli na namang sinubukan ni Liwayway Amihan na makipagkaibigan kay Tina D. Uyan ngunit siya ay tinanggihan pa rin. Nag-isip siya. Pumasok siya sa VIP forum at nagtanong, ano ang pinagkaiba ng VIP forum na ito sa forum ng mga tagahanga. Ang labis na pagkakaaktibo niya kahapon nang mag-spend siya ng mahigit sa 10,000 pera sa loob ng 5 minuto ay nag-iwan ng napakalalim na impresyon sa mga manonood, nagdududa sa buhay. Kaya't ang balita tungkol sa Nico Alon, na isang mayamang tao na masigasig na nagbigay ng regalo ay kumalat na parang domino sa buong mundo ng mga nakakaakit na boses. Maging ang ID na, gumagamit 39U7A Sham Q0, na tinamad siyang ayusin ay naaalala ng maraming mga singer at tagahanga. Ang larangan ng nakakaakit na boses ay talagang naiiba sa mundo ng entertainment. Ang nakakaakit na boses ay nagsimula lamang umusbong sa nakaraang 20 taon kaya't ito ay nasa yugto pa ng pag-unlad at pagsabog. Ang kasikatan at kayamanan ay lalong pinalalaki. Kaya pagkatapos niyang magbigay ng isang tanong sa VIP forum, napansin ni Liwayway Amihan na ang kanyang mensahe ay nabombard. Ang mga tagahanga ng nakakaakit na boses ay nagdagsaan at nagbigay ng mga reaksyon na umabot sa puntong kailangan pang dumating ng mga admin upang kontrolin ang sitwasyon, at kahit na may ilang mga singer na nagpadala ng mensahe upang ay rekomenda ang kanilang sarili. Ang eksena ay katulad ng mga audition ng mga emperador sa sinaunang panahon. Ang ganitong uri ng maraming pagpipilian ay biglang nagpabalik kay Liwayway Amihan sa masaganang buhay na mayroon siya noon. Siya ay nakangiti, pinisil ang kanyang boses, at naglabas ng tunog na puno ng mantika. Kapatid, magandang gabi, sa wakas ay gusto mo na ba ako ngayon? Liwayway Amihan, ang kanyang mood na bahagyang bumuti ay muling bumalik sa zero. Siya ay humiga sa sofa, nag-click-click sa kanyang telepono. Liwayway Amihan, sa wakas, ininom ni Liwayway Amihan ang kalahating baso ng brandy sa kanyang harapan, at sumunod sa kapalaran na bumalik sa VIP fan forum. Mahirap na hindi magdusa, kaya't kailangan niyang tingnan ang sitwasyon. Siya ay humiga sa sofa, nag-click-click sa kanyang telepono. Si Tina D. Uyan at ang kanyang mga tagahanga ay talagang magkaiba, isang panig ay malamig habang ang isa naman ay masigla. Kanina, nang nagtanong si Liwayway Amihan sa forum, marami ang sumagot, ang mga sagot ay maaaring sabihing kumpleto at maingat. Tatay Bituin, AAA. Ito ba ang batang lalaki na nag-spend ng 300,000 kahapon? Habang nagmimerienda ng patatas at nakikinig sa libro, Mommy, sa wakas ay nakikita ko na ang mayamang tao na buhay na QAQ, batang lalaki. Ang VIP forum ay talagang para sa mga tagahanga, magkakaroon ng mga benepisyo. Si Dingding ay nag-asawa na ba ngayon, mayamang kapatid, alam mo na bang sikat ka na? Kahoy na niyog, XS, sa palagay ko ang mga mensahe ng batang lalaki ay tiyak na nabombard na.
Liwayway Amihan. Liwayway Amihan. Ano ang mga benepisyo sa forum ng mga tagahanga? Si Liwayway Amihan ay umupo sa sofa at seryosong nag-isip ng ilang sandali, taos-pusong nagtanong, halimbawa, kung ang mga tagahanga ay nag-spend ng maraming pera para sa mga gantimpala, magkakaroon ba sila ng benepisyo na makinig sa video para makatulog? Hindi ko siya pinapaboran, gusto ko lang siyang makatulog. Ang mga account na nag-spam ng sobra sa forum ay biglang huminto sa isang sandali. Matapos maghintay ng matagal si Liwayway Amihan, nag-type siya. Karamihan sa mga tagahanga sa forum ay nahuhumaling sa nakakaakit na boses. Maaari pang sabihing nakinig na sila ng sapat na maraming beses upang magkaroon ng napakayaman na karanasan, ngunit hindi pa sila nakatagpo ng isang mayamang tao na kasing tapat ni Liwayway Amihan. Matapos ang sobrang dami ng mga tunog, ang mga tagahanga sa forum ay hindi maiwasang manahimik. Unti-unting may ilang tao na nagsalita, bagamat hindi ko kailanman naisip ang ganoong bagay tungkol sa boss. Isa lang akong simpleng babae. Ang batang lalaki ay ganon ka-bold. Kahit isang biro ay hindi namin magawa, ngunit ang boses ng boss ay talagang para lang pahalagahan mula sa malayo, hindi ko alam. Mula noon, siya ay isang tao na may napakalinaw na layunin, hindi siya mag-aaksaya ng oras sa mga bagay na walang kabuluhan. Nang siya ay naglalakad patungo sa exit ng forum sa itaas na kanang sulok, bigla siyang natag ng isang admin. Big bituin, AAA, batang lalaki, huminto ka. Bagamat walang mga benepisyo, sa forum na ito, kapag kumanta ang boss, lahat ay matag, at maaari mo ring malaman ang unang kantang kanyang kakantahin. Huwag kang umalis, AAAA, diabetic na bituin, tama, batang lalaki, huwag kang umalis, malapit nang kumanta ang boss, 3 minuto na lang. Agad na binalik ni Liwayway Amihan ang kanyang kamay, mahinahong nag-type ng bawat salita, nagbibiro lang, ang atmosfera sa forum ay napaka-maaliwalas, gusto ko ito. Paano ako makakaalis sa forum? Pagkalipas ng 1 minuto, Liwayway Amihan, HMM, ano ang pangalan ng programang nakakaakit na boses na iyon? Ang pinakabagong sikat na tao, mula sa wala, umakyat ng direkta sa top 3 ng nakakaakit na boses, Nico Alon, ay palaging nasa top ng mga paksa ng talakayan ng maraming tagahanga sa nakakaakit na boses. Iba sa ibang mga nakakaakit na boses. Tila ang Nico Alon ay mula sa isang walang pangalan na tao ay nakagawa ng isang himala, anuman ang uri ng advertising na ginamit ay hindi kasing epektibo. At ang tunay na sandali na nagpasikat sa Nico Alon, ang kanyang reputasyon ay tumaas ay nang sumali si Tina Di Huyan. Sa pamamagitan lamang ng kanyang sariling lakas, ang Nico Alon, na sa simula ay may ilang libong manonood ay agad na umakyat sa pinakapinapanood na listahan. Ang mga dumating ay nahuhumaling sa nakakaakit na boses ng singer na hindi na naaalala ang daan pauwi. Si Tina Di Huyan ay isang tao na walang makakapalit mula sa boses, sa paraan ng pakikipag-ugnayan, hanggang sa personal na kalidad. Kapag siya ay nahulog sa pagkakaakit, lalo pang nararamdaman ang malaking pagkakaiba sa pagitan ng ibang tao. Sa pamamagitan ng lakas ng kanyang sarili, si Tina Di Huyan ay direktang nag-upgrade sa Nico Alon sa isang bagong antas. Sa silid, ang mga manonood na nakatingin ay orihinal na nagbabalak na hilahin ang kanyang balabal, ngunit sa huli ay walang nakuhang anuman. Bukod sa dalawang salitang Tina Di Huyan, sa silid, ang taong lumitaw mula sa kawalang kabuluhan, sa antas ng pagkakaalam na mahirap ilarawan, kahit sa mga tagahanga, ang distansya sa pagitan nila at sa kanya ay tila isang malaking tahimik na espasyo na hindi maabot. Bawat linggo, siya ay nagla-live ng 3 beses sa nakatakdang oras, minsan pa nga ay humihingi ng pahinga dahil sa iba't ibang dahilan. Kung nais mong makinig sa live na broadcast, kailangan lang makipagsiksikan upang makakuha ng pwesto. Nang pumasok si Liwayway Amihan sa silid, iyon din ang oras na si Tina Di Huyan ay umakyat sa entablado. Ang masikip na silid na may libo-libang tao, ang mga komento sa screen ay bumabagsak na parang bagyo. Nang pumasok si Liwayway Amihan sa silid, ang isang serye ng mga abiso ng pagtanggap ay mabilis na natakpan ng ibang mga komento, ngunit kahit na ganoon,
marami pa ring nakakaalam sa kanya. Musikang kalamansi, batang lalaki, nandito na ang mayamang kapatid. Sanggol na numero 1, gaano karaming pera ang gagastusin ng boss ngayon? QAQ, kailangan kong ihanda ang espesyal na mode para makapanood. Kahapon ay nag-freeze pa ang telepono ko. QAQ. Silent pitch, siguradong kasama si Liwayway Amihan si Tina D. Uyan, nakita ko siyang pumasok lang. Sisi malinaw, mayamang kapatid, ay dumating upang tingnan ang aking maliit na singer. Ang boses ay malalim at mainit, isang beses lang ay hindi mo malilimutan. Miyaki, nais ko ring ay rekomenda ang aking idol. Kapatid, tingnan mo nga, tofu na maalat, huwag na kayong mangarap. Maliwanag na nakatutok siya kay Boss Dingding, hindi ba't halata iyon? Gumagamit 39U7A Sham Q0, tama. Nandito ako para suportahan si Tina D. Uyan. Dahil sa kanya ako pumunta. Gumagamit 39U7A Sham Q0 ay nagpadala ng 20 bulaklak na Gialin kay Tina D. Uyan. Anong kanta ang kakantahin ni Tina D. Uyan ngayon? Pwede bang hush? Mukhang nagiging seryoso na ang mayamang kapatid na ito. Hindi pa ako nakapag-record at nagsimula na siya. Nakakainis. Nagkamali ako, gusto ko rin marinig ang hush. Ganoon din ako, hindi ko kayang tumanggi. Kung kakanta ang boss, makakapagpahinga na ako pagkatapos makinig. Ang espesyal na epekto mula sa 20 bulaklak na Gialin ay patuloy na nagdudulot ng gulo sa chatroom, lalo na kapag maraming tao sa loob. Si Tina D. Uyan ay nagsalita pagkatapos ng ilang sandali, ang boses ay may kaunting pagsisisi. Pasensya na. Hindi ko alam ang kantang iyon. Kahit na ang pagtanggi ay napakamagalang, ang boses ni Tina D. Uyan ay hindi kayang ipagwalang bahala ni Liwayway Amihan. Ang boses na iyon, mababa, malambing, at mahinahon ngunit may likas na alindog, tila may isang kaakit-akit na karisma. Ito ay ganap na akma sa estetik ni Liwayway Amihan, halos tumama sa lahat ng kanyang gusto. Gayunpaman, ang bawat salitang lumabas ay nagdulot ng hindi komportable na pakiramdam kay Liwayway Amihan, dahil ang nais niya ay isang kanta mula kay Tina D. Uyan ngunit hindi siya sumusunod sa kanyang kagustuhan. Maingat na nagsalita si Tina D. Uyan, ang boses ay may likas na distansya. Hindi mo kailangang magpadala ng napakaraming regalo. May ideya ako kung anong mga kanta ang gusto niyong ay pakanta sa akin, ngunit ikinalulungkot ko, hindi ko maibigay ang kagustuhang iyon. Ang kanyang boses ay hindi masyadong malamig, ngunit hindi rin ganap na banayad. Parang may dala itong isang salamin na hadlang, mataas at hindi maabot. Huminto siya sandali, bago nagpatuloy. Ngayon, nagpapasalamat pa rin ako sa lahat ng dumating para makinig sa akin. Kakanta ako ng kantang ito. Isang mahinang tugtugin ang umalingaw-ngaw, at sinimulan niyang umawit ng kantang bundok. Ang mga salita ng kantang umabot sa tainga ni Liwayway Amihan, lalo siyang nahulog sa tinig na iyon. Kung ang buhay ay hindi ayon sa iyong nais, huwag magmadali. Dumaan sa mga bundok, at biglang napagtanto na walang naghihintay. Ang mga bulong ng mga alaala, kung saan ka na ngayon. Bawat linya at salita ay tila may dalang damdamin, na nagdala sa mga nakikinig sa isang malungkot Ang mga bulong ng mga alaala, kung saan ka na ngayon. Bawat linya at salita ay tila may dalang damdamin, na nagdala sa mga nakikinig sa isang malungkot at mapangarapin na kalangitan. Si Liwayway Amihan, na dati ay nakikinig ng walang alalahanin, ay biglang nahigop ng mas malalim. Ang tinig na iyon ay parang isang sinulid, sabay na mahigpit na nakabalot at nagdudulot ng matinding pag-ugong sa kanyang puso. Itinaas ni Liwayway Amihan ang kanyang kamay, nagpasindi ng sigarilyo. Ang usok ng sigarilyo ay naglalaro sa hangin, umaabot sa paligid. Ang imahe ni Tina D. Uyan ay patuloy na umuukit sa kanyang isipan, na tila hindi maalis. Siya ay humiga, dahan-daang ipinikit ang kanyang mga mata, at bahagyang nagbuga ng usok. Ang liwanag mula sa mga dim na ilaw sa sala ay tumama sa mukha ni Liwayway Amihan, bumuo ng isang malabong anino, halos parang usok ng sigarilyo na dahan-daang humahalo sa hangin. Ang pakiramdam ng pag-iisa ay muling bumalat sa kanya. Ang tunog mula sa telepono ay muling umingay, natapos na ni Tina D. Uyan ang kanyang awit.
Si Liwayway Amihan ay tamad na tumingin sa screen, hindi pa rin nagmamadaling sumagot. Walang dapat ipagmadali, bulong niya sa sarili. Ang asul na apoy ay umuusok, ang pulang Abersayon ay kumikislap sa isang iglap, at mabilis na nahulog sa crystal ashtray sa pagitan ng mga maputlang daliri ni Liwayway Amihan. Hindi niya inaasahan na pipiliin ni Tina D. Uyan ang kantang ito. Ngunit sa kanyang nakaraan, nang siya ay naglalakad sa daan na puno ng mga rosas, may isang tao na umawit ng kantang ito bago siya namatay. Liwayway Amihan, sa totoo lang, hindi mo ako kailanman minahal. Kahit isang minuto, isang segundo, hindi ka kailanman magbibigay ng kahit ano sa sinuman. Mahal kita, ngunit nalampasan ko ang mga bundok, at sa huli ay nahuli ko ang katotohanan na wala talagang naghihintay. Mukhang may pagkakapareho nga, hindi kailanman inisip ni Liwayway Amihan na siya ay mas mababa sa sinuman sa pag-ibig, ngunit ang katotohanan ay, sa isang sitwasyon na hindi na maibabalik, sa huli ay may mga pagkakataon pa ring, hindi maiiwasan ang pagkiling. Gumagamit 39U7A Siyam Q0 nagbigay kay Tina D. Uyan ng 79 na basket ng bulaklak. Gumagamit 39U7A Siyam Q0 nagbigay kay Tina D. Uyan ng 79 na basket ng bulaklak. Gumagamit 39U7A Siyam Q0 nagbigay kay Tina D. Uyan ng 79 na basket ng bulaklak. Natapos na ang awit ni Tina D. Uyan, ngunit halos 300 basket ng bulaklak ang patuloy na inihahagis, kasabay ng tinig na punong-puno ng screen. Ang misteryosong may-ari ng NHM ay muling nag-spam ng 1,000,000 mensahe, na nagbigay sa mga manunood ng pakiramdam na parang sila ay kasali sa isang ingay na kumakain ng pakwan. Ang bilang ng mga tao sa tinig ay halos 9,000, ngunit patuloy pa rin itong tumataas. Sa wakas, sa silid, ang bilang ng mga tao ay umabot na sa 140,000. At ang live streaming room ng NHM ay mula sa ika-7 na pwesto ay umakyat sa itaas, matatag na kumukuha ng nangungunang pwesto. Talagang napakaastig, NHM. Sobrang astig. Ang Boss Q0 ay talagang kahanga-hanga. Diyos ko, parang mamamatay na ako. Sa mga nakaraang araw gusto ko ring sirain ang mga pahayag ng aking maliit na bahay. Boss Q0, tingnan mo ako. Q0 kuya, sabihin mo sa akin kung anong gusto mong marinig. Magpapaluhod ako para maging singer para sa iyo. Tingnan mo ang aking pahayag. Ang atmosfera sa live streaming room ay talagang masigla, lahat ay tila interesado at nagbibigay ng suporta, na lumilikha ng isang puno ng enerhiya na espasyo. Suporta, rainbow farts, at pagdadala ng mga tao sa grupo ay patuloy na dumadaloy. Madaling pakinggan. Gusto kong makinig. Maaari bang bigyan ako ni Tina D. Uyan ng kaunting benepisyo? Bilang isang mahalagang tao sa silid, ang dalawang pangungusap na komento ni Liwayway Amihan ay agad na kinopya at mabilis na kumalat. Ayos lang, kung may pera, masarap kumain. Ito ba ang paraan ng paglapit sa pag-ibig ninyo? Super gusto ng maanghang, 2 araw mula ngayon, matatapos na ang 200,000, boss, magpakasal ka na. Tamis at asim, nakakahiya, hindi dapat umasa sa pera para gawin iyon, tiyak na mahihiya si Tina D. Uyan. Ang buong live streaming room ay puno ng masiglang atmosfera. Ang dami ng mga manunood ay masyadong marami, at ang dami ng mga regalo ay nagdulot ng lag sa koneksyon. Agad na nagbigay ng solusyon ang host, haha, kahit paano, lag na tayo ngayon. Boss Uyan, nakikita mo ang lakas ng mga tao, gusto mo bang ipakita ang iyong saloobin? Si Tina D. Uyan ay walang pakialam na nagsalita, walang kailangan. Wala akong interes sa aspeto na ito. Sumabog ang mga komento, hindi kaunti ang hindi nakatiis at nag-spam. Matapos sabihin ang huling salita, agad na umalis si Tina D. Uyan sa livestream. Ang host, halos hindi ka panipaniwala sa tabi ng buhangin, XS, hindi nakakagulat na si Boss Uyan. Ang reaksyon ay talagang, una ay emosyonal, pagkatapos ay matigas na tumanggi HHHHH. Rekoko, nasira na ang atmosfera, mga kapatid. Takot na tsaa, ang mga daliri ay tila kayang ukitin ang isang kastilyo. Pero ano ang akala niya na ang pag-throw ng pera ay makakapagpabihag kay boss?
Talagang hindi ko maintindihan. Ang host ay labis na nahihiya. Ang host ay hindi makapagpabaya sa malaking boss na kamakailan lamang ay nag-throw ng pera ng walang pag-iisip, at hindi rin maiiwasan si Tina Di Uyan. Maingat siyang nagtanong, kaya mukhang, Boss Q0, gusto mo bang subukan na maghanap ng ibang singer sa malaking bulwagan na gusto mo? Gumagamit 39U7A Sham Q0, walang problema. Gumagamit 39U7A Sham Q0, maging singer ako sa silid. Gumagamit 39U7A Sham Q0, at pagkatapos ay makasama si Tina Di Uyan. Ang mga tao ay nag-aabang. Si Liwayway Amihan na nagbigay ng isang pambihirang pahayag ay matagumpay na nawala. Ngunit sa mga sandaling ito, sa live streaming room ay wala na si Tina Di Uyan, at para kay Liwayway Amihan, ang pakikinig sa audio ay hindi na gaanong kaakit-akit. Matapos maligo, kinuha niya ang isang bote ng alak mula sa refrigerator, ibinuhos ito kasama ang kalahating bote ng gin na natira mula sa dati, at pagkatapos ay naglakad ng walang saplot sa itaas, bumalik sa kanyang silid tulugan. Ang pagdagdag ng yelo sa baso ng alak ay nagpapadali sa lasa ng alak, ang lakas ng alak ay natatakpan ng masarap na lasa sa dulo ng dila, na nagiging sanhi ng hindi pagtigil. Mula sa 270-degree floor-to-ceiling window ng silid tulugan, sa hilaga ay ang kumikislap na ilaw na nagre-reflection sa ilog na nagbabantay sa lungsod ng B, at sa kanluran ay ang pinakamasiglang tanawin ng gabi ng Tifuong Than. Ang pinakamagandang lokasyon, ang bahay na ito ay isang kabayaran na ibinigay ng pamilya Giovanni Dato nang unang matuklasan ang tunay na anak na ito. Noong panahong iyon, si Giovanni Dato at Tomasina Pangkalahatan ay nasa pinakamasakit na sandali. Kasama ng marangyang bahay na iyon, marami rin silang ibinigay na pera, kasama ang pangako na isasama siya sa bahay upang mamuhay bilang isang pamilya. Sayang, masyadong matagal na ang panahon. Unti-unti nilang natanto na hindi siya makakapagbigay ng pagmamahal tulad ni Giovanni Dato. Hindi siya kayang ihambing kay Giovanni Dato, na mula pagkabata ay may kasunduan sa kasal kay Go Wenshu, at hindi rin siya makakagawa ng isang tao na masisiyahan ang lahat. Ang pag-ibig ay hindi nawawala, ito ay lumilipat lamang mula sa isang lugar patungo sa iba. Ngunit ang pakiramdam ng pagkakasala ay naroon. Itinaas ni Liwayway Amihan ang bote ng alak, nag-toast sa buwan. Ang kanyang balat na dating mapatla. Ang epekto ng alak ay sumisipsip sa kanyang katawan, umaabot sa bawat sulok ng baga, na nagdudulot sa maputlang kutis na unti-unting magkulay ng bahagyang pula. Ang telepono na itinapon sa carpet ay automatikong umiikot ng 2 beses, ang screen ay lumiwanag, nagbigay ng abiso ng bagong mensahe. Kinuha ni Liwayway Amihan ito, binuksan at tiningnan. Ang unang mensahe ay mula kay Tomas Yatien. Sabi nga, dati ay sinasabi ng entertainment industry na ikaw ay may top tier, na pisikal na anyo, saan ka man pumunta, may hangin ng dugo at ulan. Ngayon, ilang salita lang ang sinabi mo sa malaking bulwagan at abala na ako hanggang ngayon. Sobrang pagod, sobrang miss kita. Gusto mo bang manood ng video? Isinara ni Liwayway Amihan ang chat interface, nagpatuloy sa pagbukas ng susunod na mensahe. Mula ito kay Diana Bagong Sanggol, manager ni Giovanni Dato. Halos nakalimutan na, ang taong ito ay manager din niya. Diretso na tayo, ang mga bagong pahayag ng pamilya D ay hindi bagay sa iyo. Sobrang daming skandal, kung maungkat muli, magiging kaiya-hiya. Ililipat ko ito kay Giovanni Dato. Asterisk top tier, isang termino sa entertainment industry ng China. Tumutukoy sa mga bituin na may napakataas na katanyagan at impluwensya. Ilang segundo ang lumipas. Diana Bagong Sanggol, tama na, kamakailan lang ay parang lagi kang nawawalan ng yaman. Sa ilang araw, magkakaroon ng isang salo-salo para sa mga negosyante sa lungsod. Sa oras na iyon, maraming mayayamang tao ang dadalo, gusto mo bang sumama? Puksa ang mga tsismosa. Tungkulin ng bawat isa. Si Liwayway Amihan ay kumunat ang noo, dahan-daang pinindot ang bawat salita. Walang tsismosa. Ang mundo ay muling kaakit-akit. Nang matapos, agad niyang hinadlangan si Diana Bagong Sanggol.
Umabot na ng madaling araw. Ang dilim ay tahimik ngunit may kakaibang liwanag. Ang sakit ng ulo mula sa alak ay nagdulot kay Liwayway Amihan na hindi makatulog sa kanyang kama. Sa wakas, nagpasya siyang bumaba para kumuha ng isang bote ng tubig. Naklin siya sa sahig na bintana, umupo sa malambot na alpaka na carpet. Napagtanto niyang wala ng ibang magawa, kaya't umupo siya nang walang ginagawa sa loob ng ilang sandali. Si Liwayway Amihan ay humaplos sa kanyang buhok, kinuha ang kanyang telepono, nagpa siya na tingnan kung may recording si Tina D. Uyan. Ngunit nang buksan niya ang interface, biglang umulan ng mga mensahe, halos magdulot ito sa kanya ng pagkabigla. Itinaas niya ang kamay upang mag-scroll sa mga mensahe, ngunit aksidenteng napindot ang isang voice message. Isang malalim na boses, bahagyang magaspang, may kaunting pagkapagod, ngunit kumpara sa malambing na boses ni Tina D. Uyan, ito ay medyo naiiba. Kung ikukumpara, ang boses na ito ay marahil mas bata kaysa kay Tina D. Uyan, kulang ng ilang bahagi ng katatagan. Ang mga salitang iyon ay partikular na nakakaantig. Darating ba ang kuya para tingnan ka? Halika na ah. Ang kuya ay ang pinakamahusay. Pwede ba? Pakiusap, nagmamakaawa ako sa kuya. Pakiusap alternasyon mahal na kuya alternasyon wala akong pakialam, gusto ko ito. Nang marinig ito ng isang beses, muling pinindot ni Liwayway Amihan ang replay. Siya ay bahagyang kumunat ang noo, ang tingin ay huminto sa ipinapakitang pangalan. Santiago Awi. Binuksan ni Liwayway Amihan ang chat box, nag-type ng isang mensahe. Ilang taon ka na? Mabilis na sumagot ang kabila, 19. Hindi pa natutulog ang kuya. Liwayway Amihan nagtanong muli, nasa kolehiyo ka ba? Si Santiago Awit ay nagpadala ng isang voice message. HMM, lumabas para kumita ng kaunting pera para sa gastusin. Nakakaabala ba ako sa pagpapahinga ng kuya? Liwayway Amihan, hindi. Dagdagan ang kaibigan. Sa chat box, agad na lumitaw ang simbolo ng paglipat ng pera at pagpapadala ng red envelope. Matapos tanggapin ang paanyaya sa pagkakaibigan, agad na naglipat si Liwayway Amihan ng 50,000. Liwayway Amihan, regalo sa unang pagkikita. Mahal, magkita tayo bukas sa livestream, kumanta ka ng maayos. Hindi agad tinanggap ng kabila ang pera, kundi ilang sandali pa ang lumipas bago ito nag-confirm. Dala nito ang isang pambihirang kabataan ng isang binatilyo. May ilang pagkakatulad ang boses, ngunit maaari rin itong ituring na isang magandang alternatibo. Si Liwayway Amihan ay bahagyang huminga ng malalim. Ano bang mali ang nagawa niya? Gusto lang niyang bigyan ng kaunting init ng pamilya ang isang mahirap na estudyanteng lalaki. Matapos makipagkasundo kay Tomas Yatien tungkol sa pagsali sa Niche M, napilitan si Liwayway Amihan na ayusin muli ang kanyang schedule. Una, sa ilang araw, kailangan niyang pumunta sa Hang Triu, isang lugar na malapit ng magsara, para magpakita. Hindi mahalaga kung may trabaho o wala, ang mahalaga ay makita ang malungkot na dula ng pangunahing tauhan. Sa kanyang buhay, hindi pa siya nagkaroon ng pagkakataong makakita ng isang mataas na antas ng melodrama sa totoong buhay, kaya't determinado siyang masaksihan ang kamanghamanghang kwento na ito na nagaganap sa katawan ni Gian Daan at Cora Otula. Susunod, kailangan niyang maglaan ng oras upang makilala ang Niche M. Isang bagay na labis na nakakainis para sa kanya. Ang oras niya ay talagang limitado, nahahati sa mga maliliit na bagay. Ngayon, kailangan pa niyang maglaan ng ilang oras para sa bagong gawain, talagang nakakapagod. Hey, at saka, kung wala si Tina D. Uyan, maaaring mas madaling ayusin ang oras na ito. Si Liwayway Amihan ay nakadapa sa malambot na rubber mattress, nakasandal ang baba sa kanyang mga kamay habang tinitingnan ang schedule na kanyang pinilit na ayusin. Umaga 11:00, bumangon. Pagkatapos, maghilamos, kumain. Tanghali, matulog ng kaunti, matulog ng 3 oras. Hapon 5:00, bumangon muli. Pagkatapos, tumawag kay Troy Hilaga, sabay na nagbibigay ng pampalubag loob at nagtatanong kung may mga bagong balita. Maghilamos, kumain muli, maglaro ng 2 oras. Gabi 8:00 hanggang 11:00, mag-live stream sa Niche M. Nota,
tanging kapag nandyan si Tina Di Uyan. Oh, at saka, sa oras ng pahinga, naisip niya, kung nababato siya, maaari siyang tumulong sa isang bagong kasali, maghanap ng ibang kapalit. Isang purong estudyanteng lalaki tulad ni Santiago Awit ay parang maliit na bangka na bagong umalis sa dalampasigan. Kung talagang nababato pa, maaari rin namang mangasar kay Tomas Yatien ng kaunti. Si Liwayway Amihan ay humawak ng lapis, maingat na sinuri ang bawat item sa kanyang bagong schedule. Sa wakas, nag-iwan siya ng kaunting espasyo sa tabi at binigyan ang sarili ng 100 puntos. Talagang perpekto, siya ay isang dalubhasa sa pamamahala ng oras. Si Liwayway Amihan ay basta na lang itinapon ang schedule sa tabi, comfortable na humiga sa kama, na nagpapakita ng kanyang maputlang balat, na tila kulang sa buhay. Ang mahahabang daliri ay dumaan sa malawak na kutson, naghanap ng ilang sandali bago natagpuan ang kanyang telepono. Si Liwayway Amihan ay nag-login sa voice application, sanay na gumawa ng isang bagong maliit na account. Nakita ang hanay ng mga karakter na automatikong nalikha sa username, nag-isip siya saglit at pinalitan ito ng Akok Santiago Awit. Ang pangunahing account at ang pangalawang account ay hindi konektado sa isa't isa, hindi nagmamasid sa isa't isa, at gumagamit ng ibang numero ng telepono para magrehistro. Sa ganitong paraan, kahit ano pa man ang mangyari, walang sino man ang makakahanap ng anumang bakas. Si Liwayway Amihan ay labis na nasiyahan, pagkatapos ay binuksan ang WeChat, tinukso si Tomas Yatien. Nakatulog ako kagabi kaya hindi ko nakita ang mensahe, pero napanaginipan kita. Anong ginagawa mo? Sa oras na ito, si Tomas Yatien ay kasali sa regular na online conference na ginaganap 4 na beses sa isang linggo sa Voice Channel. Ang mga singer sa malaking bulwagan kasama ang marketing team at mga editor ay naroroon, maliban kay Tina Di Uyan. Ang screen ng telepono ay biglang lumiwanag. Si Tomas Yatien ay handang magsalita ng isang bagay ngunit biglang huminto. Ang unang naiisip niya ay, mukhang hindi pa rin pinapansin ni Cora o Tula ang taong iyon. Kaya't mabuti na lang. Si Tomas Yatien ay isang negosyante, at bilang isang negosyante, wala siyang dahilan upang tanggihan ang kahilingan na sumali sa voice channel mula kay Liwayway Amihan, lalo na't siya na mismo ang nagboluntaryo na akuin ang lahat ng mga kita at pagkalugi. Bukod dito, sa loob lamang ng 2 araw, si Liwayway Amihan ay nagdala ng isang pagsabog ng traffic sa NHM. Gayun din, wala rin siyang dahilan upang tanggihan ang mga karagdagang kahilingan na ibinigay ni Liwayway Amihan. Kahit na, ang mga kahilingang iyon ay tila labis at matapang. Ngunit si Cora o Tula ay hindi kailanman tutugan kay Liwayway Amihan. Kaya't kahit na may kaunting pagkabahala, ang mahina at manipis na moral na pagkakabuhol na iyon ay hindi pa rin sapat upang pigilan siya. Si Tomas Yatien ay mabilis na nakabawi ng kanyang composure. Matapos bumalik sa pulong, hindi niya nakalimutan na sagutin si Liwayway Amihan, ano ang napanaginipan mo tungkol sa akin? Ano ang napanaginipan mo tungkol sa akin? Ngunit hindi agad sumagot ang kabila, hanggang matapos ang bahagi ng pagbabahagi tungkol sa bagong plano ng aktibidad, natapos ang unang round ng talakayan, sa sandaling si Tomas Yatien ay handang magsalita, biglang nagpadala si Liwayway Amihan ng isang larawan. Biglang nagpadala si Liwayway Amihan ng isang larawan. Ito ay isang nakakaakit, matapang na larawan, kahit na may bahid ng kalaswan. Ang maluwag at manipis na nightgown ay nakataas, na nagpapakita ng maputlang balat. Ang mahahabang daliri ay tamad na dumaan sa kurba ng katawan, at dahan-daang umuusad patungo sa gilid ng larawan, na tila sa isang simpleng pagdampi ay makikita ang mas nakakaganyak na bagay. Pagkatapos, biglang nanahimik ang kabila. Pagkalipas ng ilang sandali, nagpadala si Liwayway Amihan ng mensahe. Maganda ba? Marahil ay naramdaman na masyadong nakakapagod ang mag-type. Sa pagkakataong ito ay nagpadala siya ng isang voice message. Ang boses mula sa speaker ay may dalang kabataan, inosente, at may kaunting walang muwang, malinaw. Hindi alam kung ano ang ginagawa ni Liwayway Amihan sa kabila, ngunit tila medyo nagmamadali ang kanyang paghinga, na parang kakagaling lang sa isang aktibidad.
Nagsimula ng humandar ang voice message. Sa tono na talagang nakakaakit, si Liwayway Amihan ay bahagyang ngumiti, ang boses ay tamad ngunit may kaakit-akit na puwersa. Ngunit, hindi lamang si Tomas Yatien ang nakakarinig, kundi pati na rin ang buong online meeting ng NICM. Malinaw at tiyak, ano ang napanaginipan mo tungkol sa akin? HMM, napanaginipan kong hinayaan mo akong humawak. Sa dulo ng kanyang pahayag, ang boses ni Liwayway Amihan ay humina, ang dulo ng tunog ay nilamon mismo niya, na nag-iwan lamang ng kaunting malambing na tunog, na may bahid ng malabong pahayag. Bumababa ang kanyang boses, dahan-daang nagsabi, Tomas, kailan ka uuwi? Miss kita. Ang buong pulong ng NICM, maliban kay Tina D. Uyan, ay napilitang makinig sa buong pampublikong flirt na ito. Hindi lamang nakinig, kundi narinig ng malinaw, tiyak na ang kanilang boss, isa, ay lalaki, dalawa, ang boses ng binatilyo, napaka-cute, tatlo, marunong mang-aki, apat, at napakakaakit-akit. Ang buong pulong ay nahulog sa katahimikan sa loob ng ilang segundo. Pagkatapos, isang bagong singer na hindi pa matagal sa silid ang biglang sumigaw sa katahimikan, ito ba ay asawa ng boss natin? Ito ba ay asawa ng boss natin? At agad na naglabas siya ng isang napaka-nabigla na pahayag. Pasensya na boss. Ako ay tumigas na. Aayusin ko na ito. Anong aayusin mo? Ang boses ni Tomas Yatien ay lumamig. Itinaas niya ang kilay. Ang tono ay tiyak na may kaunting presyon. Anong aayusin mo? Ang online meeting ay agad na naging tahimik. Ang pamilya TNG ay isang prominenteng pamilya sa lungsod B. Si Tomas Yatien ay isang taong sanay sa industriya ng negosyo, palaging matalino, mabilis, at marunong sa mga sitwasyon. Bukod dito, ang NICM ay isang sideline lamang sa kanyang sideline, kaya't hindi siya masyadong nag-aalala. Agad na sumugod ang ilang mga veteranong empleyado upang makipag-ayos. Ang batang singer ay mabilis na napagtanto na siya ay nagkamali, naguguluhan na humingi ng tawad. Pasensya na Tomas TNG, nagbibiro lang ako. Magiging maingat ako mula ngayon. Kahit si Tomas Yatien ay hindi maipaliwanag ang biglaang galit na sumik sa kanya. Huminga siya ng malalim, inayos ang kanyang emosyon. Muli siyang nagsalita, ang tono ay bumalik sa anyo ng isang mahinahong boss. Kaya, anong balak mong ayusin? Nagbibiro lang ako. Kahit si Tomas Yatien ay hindi maunawaan ang kanyang biglaang galit. Mabilis siyang nag-adjust ng emosyon, ibinalik ang kanyang hitsura ng kalmado at mahinahon. Ngumiti siya, ang tono ay magaan. Kaya, ano talaga ang balak mong gawin? Nagbibiro lang ako. Pagkatapos, nagbago ng paksa si Tomas Yatien. Tama, Cecilia, may bago akong singer na nakapasa sa audition kahapon. Isama mo siya sa grupo. Si Cecilia ay ang assistant manager, na nag-aasikaso ng mga bagay sa meeting room. Nang marinig ito, medyo nagulat siya. May audition kahapon. Bakit hindi ko alam? Sumagot si Tomas Yatien nang walang pakialam. Special na daan. Nagtaka si Cecilia sa loob ng ilang segundo, at biglang nag-react, nagulat, sandali. Anong special? Huwag mong sabihin na ang boss ay pinapasok ang asawa niya dito. Sandali. Anong special? Huwag mong sabihin na ang boss ay pinapasok ang asawa niya dito. Pagkatapos, tumawa siya at nang asar. Hindi ba natatakot ang boss na may ibang makakuha sa kanya? Si Tomas Yatien. Totoo nga, sayang, hindi ito masabi. Huminto siya sandali, at pagkatapos ay sumagot ng walang pakialam. Hindi. Ito ay fan ni Tina D. Uyan nitong mga nakaraang araw. Biglang naging tahimik ang buong meeting room. Pagkatapos ng 2 araw na nag-aksaya ng 1 milyon na parang tubig, ang mayamang kuya ay biglang nawala na parang bula. Nang marinig ni Cecilia ang sinabi ni Tomas Yatien, lahat ay nagulat. Si Cecilia ay nagulat. Talaga bang nag-aalaga siya kay Tina D. Uyan para makapasok sa grupo? Pagkatapos ay nagkunot ang kanyang noo. Hindi tama, boss. Hindi mo maaring gawin iyon dahil sa kaunting pera. Si Tomas Yatien, sinasabi mo na bawat beses na may misyon, ito ay pinarami ng 5 beses, at ikaw pa mismo ang gumawa ng clone account.
Agad na nag-react si Cecilia, ayos lang iyon. Isasama ko siya agad. Bukas ay isasaayos ko na makaduet siya ng love song kay Tina D. Uyan. Bawat industriya ay may kanya-kanyang patakaran, at ang boses ng mga singer ay hindi naiiba. Bago magsimula ang live stream ng 15 minuto, magkakaroon ng isang tiyak na oras para sa mga singer na tumanggap ng mga regalo. Ang tinatawag na kota ng regalo ay ang minimum na kita na kailangang makamit ng bawat singer pagkatapos ng bawat live stream. Pero hindi iyon mahalaga sa anumang kaso, kailangan lang makita ni Liwayway Amihan na nagbukas ng mic si Tina D. Uyan, agad na siyang susunod. Dumating siya dito para kay Tina D. Uyan. Kung hindi mo alam kung paano kunin ang pambihirang pagkakataong ito, ano pa ang kahulugan nito? Kamakailan, ang Nico Amado ay umuusad na parang lobo sa hangin. Kahit na mahigpit ang mga kinakailangan sa pagsusuri, marami pa ring mga bagong artist ang sumali. Lahat ng mga artist sa Boses Teen ay kailangang magbigay ng pangalan ayon sa nakatakdang pamantayan. Si Liwayway Amihan ay nag-isip ng mabuti, ngunit hindi makahanap ng pangalan na parehong wasto at nagpapakita ng kanyang tapat na pag-ibig kay Tina D. Uyan. Sa wakas, siya ay tamad na mag-isip, kaya't kumuha na lang ng isang titik mula sa kanyang pangalan, ha? Bilang isang tunay na baguhan, si Liwayway Amihan ay wala talagang alam tungkol sa mga patakaran ng Boses Teen. Pero palagi siyang may paraan sa pakikitungo sa mga tao. Bago siya umakyat sa ere, nagbigay siya ng isang malaking pulang sobre sa host, humihingi ng kaunting tulong. Sa kabutihang palad, ang orihinal na host ay wala sa araw na iyon, kaya't ang assistant manager ng Cecilia ang pansamantalang namahala. Nararamdaman ang kapangyarihan ng pera. Agad na naghanap ang Cecilia ng isang lumang dokumento ng mga patakaran at ibinigay ito kay Liwayway Amihan. Cecilia, basahin mo ng mabuti at umindak ka na. Liwayway Amihan, buti na lang at ang dokumento ay may 2 pahina lamang, kaya't mabilis na nabasa ni Liwayway Amihan at nagkaroon ng pangkalahatang ideya tungkol sa mga gawain. Sa kabuuan, ang bawat session ay tumatagal ng 1 oras, bawat artist ay kumakanta ng isang kanta, at nagbabahagi ng oras sa ere. Agad na nagpadala si Liwayway Amihan ng 3,000 para sa taong nasa likod ni Tina D. Uyan, nagtanong. Kaibigan, pwede bang palitan ang aming mga turno? Ang taong iyon, minsan, ang distansya sa pagitan ng mga tao ay simpleng kapangyarihan ng pera. Hindi lamang siya nagtagumpay na baguhin ang posisyon, kundi inilapit din niya ang kanyang sarili kay Tina D. Uyan. Sa live streaming room, si Tina D. Uyan ay palaging ang pinakamaliwanag na bituin, halos kalahating tao na nakikinig dito ay dahil sa kanya. Dahil dito, nang makita ng lahat si Liwayway Amihan na umakyat sa ere pagkatapos ni Tina D. Uyan, agad na nakatuon ang atensyon ng lahat sa kanya. Ang dalawang estilo na ganap na magkaiba. Tina D. Uyan, parang isang klasikong watercolor painting, tahimik at marangal. Liwayway Amihan, parang isang masiglang, maliwanag na Pikachu, mahirap balewalain. Pagsabog ng mga komento, nailuning ng, may bagong tao. Mag-interview tayo. Ano ang pakiramdam na unang umakyat sa ere at nakaupo sa tabi ng haligi? Matea Dulong, mukhang bago ang bagong tao na ito. O hindi, Kiara Brown kakanin, ano ba yan? Tsaubas na may yelo. Matea Dulong, lahat. Tingnan nyo ang profile ng bagong tao. Hindi, siya yung FUBA CACA na 2 araw na ang nakaraan AAAAA. Talagang nagulat ako. Anong klaseng kwento ito? Ang boss na hindi makagawa ay lumipat sa pagiging katrabaho para makalapit sa crush. Nakakaantig na pag-ibig. Kung ako si Tina D. Uyan, tiyak na disgusted ako. Nagsusuka ang balita na, ang boss ay nag-abuloy ng daan-daang libo, at nang hindi nagtagumpay ay pumasok sa Teen, ay kumalat ng mabilis, na nagdulot ng kaguluhan sa Boses Teen. Si Liwayway Amihan ay hindi pa nga nagbukas ng mic, ngunit ang bilang ng mga nakikinig ay umabot sa record. Si Tomas Danilo ay tumingin sa numero sa screen na biglang tumaas, ang kanyang mukha ay mahirap basahin. Nandito si Cora Otula, dapat ay hindi ko na kailangang mag-alala, ngunit malinaw, mula nang dumating si Liwayway Amihan,
Ang lugar na ito ay tila nahagupit ng isang bagyo. Wala ng kapayapaan. Si Tomas Danilo ay humawak ng telepono, binuksan ang chatbox sa pagitan nilang dalawa. Mula nang matapos ang recording na iyon, buong hapon ay walang ipinadalang mensahe si Liwayway Amihan. Ano ang ginagawa niya? May isip niya ba ako? O patuloy pa ring nag-iisip tungkol kay Cora o tula? Si Tomas Danilo ay nag-type ng ilang salita sa chatbox, handang ipadala, ngunit sa sandaling iyon, binanggit ng host ang pangalan ni Tina D. Uyan. Ang bilang ng mga online sa Nico Amado ay lumampas na sa 150,000. Ang boses ni Cora o tula sa micro ay nagiging mas malambing, mas mababa at mas magaspang. Sa ilalim ng entablado, ang mga nakikinig at ang mga tao na nagtipon upang makinig ay patuloy na nag-spam ng mga komento, na nagiging sanhi ng chat window na kumislap ng walang tigil. Ngunit sa mic, ang damdamin at tono ni Tina D. Uyan ay hindi nagbabago. Nanatili siyang matatag, tahimik, na lalo pang nagustuhan ni Liwayway Amihan. Kinuha ni Tina D. Uyan ang micro mula sa host, sinubukan ang tunog at pagkatapos ay nagsabi, "Pasensya na sa lahat, bukas may trabaho ako, kaya't kanselahin ko ang live broadcast bukas. Ngayon, kakanta ako ng isang kanta." Si Liwayway Amihan ay hindi sinasadyang itinaas ang volume. "Ngayon, kakanta ako ng kantang ito. Ito ay Gio Thi Soang Lua." Isang lumang kanta. Hindi talaga gusto ni Liwayway Amihan ang kantang ito. Gusto niyang marinig si Tina D. Uyan na kumanta ng mga kantang may kaunting damdamin gamit ang kanyang bahagyang magaspang, bahagyang mababang boses. Marahil, ang likas na katangian ni Liwayway Amihan ay talagang gusto ang mga tunog na tumatama sa kanyang emosyon. Sayang, sa pagkakataong ito, ayaw ni Tina D. Uyan na bigyang kasiyahan siya. Pero ayos lang, marami pa siyang pasensya. Nico Amado Giyong Noe Thinha, Nanvin. Nagbigay kay Tina D. Uyan ng 79 na bulaklak. Agad na sumabog ang chatroom. Anghel na patatas, Diyos ko. Bigla akong nakaramdam ng kaunting pagkamangha. Ang mayamang batang lalaki ay sumusunod sa kanyang pangarap para sa pag-ibig. Ngayon, hindi bababa sa 79 na bulaklak ang kailangan. AAA. Malambot na yelo na matamis, kaibigan, hindi ka nag-iisa. Isang tunay na kwento ng pag-ibig ng mayaman ang nagaganap sa harap natin, at nakikita natin ito ng libre sa online. Isang itim na paminta na piniritong itlog, kaya't ibig sabihin ay mahirap, walang pera, malamig, mababang boses, pinarami ng mayamang pamilya, aktibo, tanging mayamang boss na tumanggap, ba? Ang CP na ito ay hindi mukhang napaka-trendy. Nagnanais ng keso, maaari ring isang one-sided na pag-ibig lang. Nanalangin para kay Tina D. Uyan na maging maganda at walang asawa. Ang comment section ay magulo na parang isang bagyong dumaan. At si Liwayway Amihan ay nananatiling kalmado. Sa aspeto ng psychological quality, naramdaman ni Liwayway Amihan na marahil siya ang isa sa mga pinakamalakas na kalahok sa 15,000 60,000 tao na nakikinig sa Thin. Isang van katumbas 10,000. Si Tina D. Uyan ay nananatiling walang reaksyon sa mga sumasabog na komento sa live broadcast. Nang ibalik ang micro, siya ay bahagyang huminto at nagbukas ng bibig. "Mula ngayon, lahat ng regalo at premyo sa aking live broadcast ay idodonate sa Red Cross, upang suportahan ang pag-unlad ng mga bata sa mga hangganan ng bansa. Ang tiyak na halaga at direksyon ay ipapahayag sa room. Salamat sa lahat. Mula ngayon, lahat ng regalo at premyo sa aking live broadcast ay idodonate sa Red Cross, upang suportahan ang pag-unlad ng mga bata sa mga hangganan ng bansa. Ang tiyak na halaga at direksyon ay ipapahayag sa room. Salamat sa lahat." Nang matapos ang kanyang sinabi, ang buong room ay tila sumabog. Dapat malaman na kahit na ang industriya ng boses Thin ay hindi kumikita ng malaking pera tulad ng industriya ng entertainment, ngunit ang kita ng mga pangunahing artist sa room ay napakaganda. Kahit na ibawas ang bahagi para sa platform, ang huling bilang ay hindi maliit. Bukod dito, sa presensya ni Liwayway Amihan, isang boss na nag-aabuloy ng daan-daang libo, talagang hindi kailangan ng labis na pagsisikap para kumita. Pero si Tina D. Uyan ay nagsabi ng donasyon, talagang nag-donate siya.
Maliit na biskwit na may soda, bigla akong nakaramdam na mali ang sinabi ng mga kapwa babae kanina. Ang pares na ito ay maaaring mayamang malamig na boss, mayamang masayang masaya na tumanggap. Ilang berde na mansanas, Diyos. Kung titingnan sa ganitong paraan, parang angkop na ang galing. Umakyat sa trend up, santo 2 sariwang sorbetes, sa anumang paraan, sa tingin ko si Tina D. Uyan ay talagang malamig na tumanggi. Kuya, kung hindi, subukan mong tingnan ang artist ko de. Ang susunod na aakyat sa ere ay si Liwayway Amihan. Kahit na ang atmosfera ay bahagyang bumaba dahil kay Tina D. Uyan, si Liwayway Amihan ay hindi kailanman nagkaroon ng salitang nahihiya sa kanyang diksyonaryo. Kinuha ni Liwayway Amihan ang mikropono. Ang kanyang boses ay mabagal ngunit walang pag-aalinlangan. Ganito kasi, maraming mga maliliit na kayamanan ang nakilala sa akin kanina. Oo, ako ang taong pumunta rito para habulin si Tina D. Uyan. Ang kanyang tono ay nananatiling natural tulad ng dati, na may kaunting ngiti. Mayroon akong malinaw na plano. Una, maging katrabaho, pagkatapos ay magkapareha, susunod ay maging magkasintahan, at sa wakas ay maghiwalay. Ang atmosfera sa chatroom ay tila huminto ng 1 segundo. Si Liwayway Amihan ay tila kalmado, hindi ako masyadong mahusay kumanta, at hindi rin ako propesyonal. Hindi ako masyadong mahusay kumanta, at hindi rin ako propesyonal. Nag-isip siya ng kaunti, at nagpatuloy. Ngunit upang ipakita ang aking sinseridad kay Tina D. Uyan, naghanda ako ng 1 tula na isinulat ko upang basahin ng may damdamin. Walang pag-aalinlangan, nagbukas si Liwayway Amihan ng isang bahagi ng asterisk BGM na kanyang pinili. Background music, musika sa background. Isang kakaibang atmosfera ang sumasaklaw. Walang kahit kaunting kahihiyan, sinimulan niya ang kanyang pagtatanghal. Si Liwayway Amihan ay masigasig na nagbabasa ng tula, inilalagay ang lahat ng damdamin sa bawat salita. Tina D. Uyan. Yaman, yaman, yaman ko. Mula sa unang pagkakataon na nakita kita, parang bagyo kang pumasok sa aking puso. Parang kang binatang naglalakbay sa malawak na kapatagan, makapangyarihan at kahanga-hanga. Mahal kita, mahal kita. Parang daga na umiibig sa bigas. Kahit gaano pa karaming ulan at hangin, ako ay, sino? Umalis si Tina D. Uyan sa silid. Sumabog ang silid ng broadcast. Little Pig hates Odin Hotpot. Mayroon bang sino man sa bahay na nakakaintindi? Si Tina D. Uyan ay nasa silid ng 2 buwan, unang pagkakataon na natural na umalis sa silid. Nagpicture ako ng walang humpay, ngayon ay ipapadala ko na dito. Shrimp roll, ang sulat pag-ibig na ito ay sobrang explosive. Kung ako iyon, umalis din ako sa silid. Ang programang ito ay umabot sa maximum na epekto. Ang buong chatroom ay natatawa hanggang sa mahulog pabalik.